Kunyari, pag may time, push mo yan. Ilan lang yan sa mga nausong kataga sa mga Pinoy noong 2013. Kung may mga natuwa, meron din mga nainis. At ang ilan nga'y nananawagan tigilan na ang paggamit ng mga salitang yan. Ayon naman sa mga eksperto sa wika, normal lang ang pag-usbog ng mga bagong salita dahil sa pagbabago sa ating kultura sa paglipas ng panahon. Narito ang pagtutok ni Joseph Moro. Anong peg mo, de? Anyari? Ano sabi? Push mo yan! Boom! Ang mga bagong salitang yan, ito lamang nauso at kinahiligan ng marami. Friend, kailan nabigay mo? Yung totoo, anong peg mo? Ang ilang kabataan, ganyan na raw mag-usap ngayon. Anak. Pati nga si Doña Ina ng Bubble Gang, hindi pinalagpas ang pagsasabi ng kanyang anak ng pag may time. Tawa-tawa rin pag may time. Kain-kain na din pag may time. Tsaka aral-aral na din pag may time. Kailangan ba talaga paulit-ulit ka dyan sa pag may time eklabo mo na ganyan? Okay lang naman na paminsan-minsan gamitin mo yung expression. Pero pag bawat sentence mo may ganon, hindi na nakakatuwa. Yan din ang opinyon ng isang vlogger na nagpakilalang isang non-conformist o hindi mahilig sumunod sa uso. Sana raw ngayon 2014 mas bihira na niyang marinig ang mga nasabing salita. Gay linggo para sa ilan, ano kaya ang masasabi ng mga kapuso natin? Boom! Ayan sir, siguro panggulat nga gano'n. Sir, wala kasi ang manila sa mga salita ng mga bading. Kung yun yung opinion niya, entitled naman siya doon, so wala kang magagawa. Hindi ko naman siya ginagamit, pero minsan unconsciously nagagamit mo siya. Nagbabago ang wika. So hindi mo siya pwedeng ikahon? Kailangan siguro mawala na yung ganyan salita. Hindi ko alam, siguro baka may alien na rito. Sabi ng nakausap nating guro sa wika sa UP Diliman, sadya raw nagbabago ang mga salita sa paglipas ng panahon. Yung paggamit ng wika, depende sa kinabibilangang grupo sa lipunan. Ibig sabihin, bawat grupo may kani-kanyang variety ng wikang ginagamit. Ito siguro ang dahilan kaya Bekimon o Gay Linggo man para sa iba. Para sa grupong ito, Jejemon daw ang mga bagong usong salita. Pero Bekimon, Jejemon o kung ano man ang tawag sa mga bagong salitang yan, may say ang mga kapuso natin mula sa LGBT. Ang tao hanggat maaari mag-unawaan. At kung hindi mo man maintindihan, at kung naintindihan mo man, takpan mo yung tenga mo. Pag nasa mga baklang marunong magsalita, wala tuktak dorm na. Huwag na magsalita, matulog na lang. Swerte pa rin gamitin. Ang mga salitang jukla. Sa huli, ang paglaganap daw ng mga bagong salita ay ebidensya lamang ng impluwensya ng media na salamin ng ating kultura. Ilan sa mga salita na kahit hindi miyembro ng komunidad, maaring gumamit. Kasi nga, naririnig nila at malakas yung impluwensya marahil ng mga tao mismong pinagmumula ng mga salitang ito. Kaya mga te o mga friend, ang totoong peg at dapat nating i-push, respeto lang sa isa't isa. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.